In this reading, we will going to have general reading and future reading. Okay, let's see the energy first. Sabi ko sa inyo di ba? More on, kanina, ang tagal mawala ng apoy. Nandito yung sabihin nating, ayan, puro wants tayo, di ba? Apoy. Passion, love. But dito may loves. Sa energy natin, more on, sabihin natin, emotion. Pero ito ay sabihin natin, ang pinagkukunan nito, meron kang iniintay Meron ka kasing iniintay dito, kaya pwede natin sabihin na itong pwede adventure, meron nakakapagpa-excite sa'yo. Okay? Energetically, may nakakapagpa-excite sa'yo. Andito yung masasabi din nating limitless potential. Maraming love, maraming pagmamahal, pwede yan. Pero right now, meron kang iniintay. Maaaring ito ay another chapter ng inyong life, business, kung ano man yan, career. And dito, pwede nating masabi na mag-cause sa inyo ng, ano ba tawag dito? Kasi meron kayong iniintay dito pero dito kasi sa atin with the 8 of Cups in reverse, nandito yung pwede nating sabihin na may learning dito, may learning dito Pag kasi itong 8 of Cups na to, moving on to, parang tatalikuran mo na. Pwede nating masabi na dito sa excitement mo ay also here na parang nagpapakasaya ka sa buhay, pwedeng ganon, na-enjoy mo ang life, meron kang iniintay na result, pero dito, merong learnings na pumasok. Maaaring dito ma-indulge ka sa mga bagay na nakakapagpa-excite sa'yo. At iyon ay hindi mo mabago-bago. Kasi parang natatakot ka sa changes na pwedeng mangyari. Meron kasing new horizons dito, pero dito natatakot ka. May tendency din ito para may opportunity na dadating sa'yo. May progress, expansion na darating sa'yo, may loves. One of confirmation, dahil nandiyan growth Pwede yan pumasok sa isipan mo, pero once na dumating na to, parang natatakot ka namang parang natatakot ka naman. Alam mo yon yung, halimbawa, merong opportunity na paparating sa'yo. Ang tagal mo siyang iniintay, pero nung nandun na siya, parang natatakot ka namang i-grab. Okay? Parang natatakot ka naman i-grab. Pero ito ay isang confirmation na takot kang baguhin ang mga bagay-bagay. Ayan pwedeng iyan ay nasa horizon na, or pwedeng iyan ay bago, new beginning, new milestone. Pero sa ngayon, natatakot ka pang i-accept to. Let's see more confirmation to deepen this energy, to deepen this reading. Tingnan natin. Ito, I also hear na masaya ka na sa kinatatayuan mo right now. Pero andyan pa rin pangarap, yes, yung mga plano. Pero parang masaya ka na sa kinatatayuan mo right now, kaya parang natatakot ka sa changes. Itong paparating na to, oh my gosh. Itong nasa gitna natin, napaka-favorable Kasi kung titingnan mo, merong ang growth and expansion. And lumitaw din dito yung clover leaf natin. From lovely clover, happiness appears. My loves, magbibigay talaga sa iyo ng kaligayahan yan. Sabi natin, positive. Positive growth and success. Pero my loves dito, may lumitaw na snake. Okay? Ang saya ng pamumuhay mo right now, my loves. Masaya. Pero dito, sa sobrang saya na yan, pwedeng na-enjoy mo nga, kontento ka sa buhay, pwedeng ganun. Pero lumitaw, my loves, dito yung ating, kumbaga dito, my loves,
Dito pinag-iingat ka. I also hear na pwede din sa maano ka sabihin natin mapagmahal ka. Because of parang willing kang ibigay yung mga mabilis kang ma-in love, mabilis kang magbigay ng pagmamahal sa paligid, sa mga bagay-bagay because of this extrovert. Pero dito pinag-iingat ka, my loves. In a happy environment for harm, you're protected. Ayan o. But tingnan nyo mabuti, you are by danger affected. Kaya dito, pinag-iingat ka. I also hear marami kang connection, marami kang friends, or mahilig kang makipagkaibigan, mabilis kang magbigay ng pagmamahal, pwedeng yun. Pinag-iingat ka, loves. Kasi dito, dalawa, yung danger na lumitaw. Nandito din sa, sabihin natin dito, sa future reading or future energy, nandyan din ang betrayal because of this snake card. The winding snake is likely violent and sleazy for betrayal. She has potency, my loves. Let's see nga kung saan natin anin to. Betrayal. I also, meron dito returning home. Parang babalik ka sa dati, pwedeng ganun. Kung meron kang gustong baguhin, may tendency bumalik ka sa dati. I also hear that. Kung may balak kang mag-travel, meron dito may lumitaw dito na returning home. At saka yan, yung fear of change na yan. Pero ang ganda sana ng energy na to, yung present energy na to, merong clover leaf. Pero dito talaga, alam mo kung sa kayo pinag-iingat sa mga tao, kasi nandito yung extrovert. Di ba ang extrovert, napakagaling makisalamuha sa tao. Pero my loves, pinag-iingat ka dun. Okay? Ayan o. Meron danger dito and meron din betrayal dito. Sa mga pinaglalaanan mo ng oras, ng pagmamahal, ng care. Ayun, pinag-iingat ka dun. So, let's see. Ayan na nga, lumitaw vulnerability. Kung ikaw ay, yun nga, sa mga pinag-iingat ka when it comes to, sabi natin, alam niyo, pagbibigay sa kapwa. Kasi dito, my loves, maaaring kaya ganyan mapagmahal, di ba? Sabi ko, kasi yung apoy na yun, may tendency, lots of passion, pagmamahal. And dito lumitaw nga na, mabilis kang magbigay ng pagmamahal. Masyado kang vulnerable. Pwedeng, ayan din, tingnan natin, tingnan may energy ng Page of Wands natin. Vulnerable kang masyado, pero doon ay pinag-iingat ka. Sa paligid mo, maaaring hindi mo iniisip na hindi pala mapagkakatiwalaan yung taong yun. Tingnan natin din yung kumbaga, paparating sa'yo. May paparating sa'yo, napakaganda, with clover leaf, so growth. Oh, my loves. Finances, may tendency from your finances, maapektuhan ito, my loves. Okay, so I also hear na temporary financial hardship. So, ngayon palang i-block mo na itong paparating na to. Merong betrayal na nakaabang na maaaring regarding financial matter. Vulnerability, may tendency, meron ka ma-encounter na tao na parang maaawa ka, kaya mo siya tutulungan, pero ibe-betray ka. Pwedeng ganun. Recession. So my loves, dito, kagaya ng sinabi ko, ngayon pa lang ay i-avoid na. Heartbreak, my loves. Are you okay? Kasi itong mga card na to talagang ang saya dito ang ganda, napaka-positive dito, my loves. Pero spirits wants to warn you. Dahil sa sobrang pagka-vulnerable mo, energetic mo, sabihin natin young spirit, parang masayahin ka. Mabilis ka makipagkaibigan, positive ka, parang ganito positive ka sa mga pagkasama mo yung mga loved ones mo,
mabilis ka mahinga ng tulong, pero dito pinag-iingat ka, may loves. Kasi itong vulnerable, yung pagka-vulnerable mo na yan, iyan ang pwedeng magpahamak sa'yo. Lalo na sa finances. May tendency na hindi lahat ng binibigyan mo ay deserve sa'yo ng energy, or sabi natin deserve bigyan. Kasi ito ang isang sa mga nakikita natin dito, merong temporary financial hardship na may kinalaman dito sa vulnerability mo. O kung ikaw ay walang love life, sabihin natin na takbuhan ka ng love life, pwedeng ganon. Kasi ito at pwedeng mag-cause yan ng hardship sa'yo, yung pagiging vulnerable mo. Yung pagkakaroon mo ng low self-esteem na parang hindi ka nagbo-voice out ng mga bagay-bagay, bigay ka na lang ng bigay. Pwedeng ganun. And my loves, eto nga, may heartbreak and betrayal. Double card, my loves, for betrayal. So, kailangan i-block mo na to. Paano mo you have to protect yourself. Okay, you have to protect yourself. Kung meron ka mga talisman dyan, i-cleanse and i-bless mo na siya para sa mga, may betrayal pwede mag-cause sa'yo ng loneliness. Regarding din sa home life, I also hear, kasi nandito returning home. And cups ito. So, kailangan talaga meron kang i-avoid dito, my loves. Kailangan kang i-avoid. At itong my loves ay pwede mag-cause ng blockages when it comes to your expansion. Kung may mga offering sa'yo, pwede din ito ay mahadlangan ng mga paparating na to. Betrayal, my loves. Lalo na sa loved ones. Pwedeng sa mga taong mahal mo tumanggaling. And life lesson. Sabihin natin kung ano man yung mga challenges na yan when it comes to family life or mga tao sa paligid, kailangan magsilbing life lesson yan. My loves, tingnan nyo, pain and poverty, parehas. Kung ikaw ay magiging vulnerable pa rin, magiging, sabihin natin, masyado kang cheerful, napakagaan mo, alam mo yon. Pero hindi lahat ng taong yan deserve yung energy mo. Meron pa rin tao na parang kumbaga snake at pwede kang i-betray. I also hear na meron ding dito. Ito kasi, yung betrayal na to pwedeng mag-cause ng division. Okay, let's see more clarity. Confirmation for this energy. Regarding this vulnerability. Okay, let the honey of your soul swell in the... di ba? Love, may kinalaman din sa love life. Meron ka bang if ever na meron kang dinaranas about your love life? Still, my loves, magpakatatag ka. Magpakatatag ka kasi meron kang iniintay na may tendency na, sabihin natin, expansion and growth. Kaya lang, parang biglang may ma-encounter ka din na financial hardship. Surrender, my loves. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na itong pain na to ay isurrender mo yung pain na to sa divine. Okay? Kay God, kay divine. There's nothing more blissful than the act of letting go. My loves, if ever then na may kinalaman to sa love life, you have to let it go. Kasi hanggang ngayon, you are sabihin natin, parang nagkokos sa'yo ng losses. Pwedeng ganon. Kasi ang pwede din na hindi mo pinapakita lahat ng lungkot mo sa tao. At sabihin natin na hindi mo baliktad kasi yung ating strength card. So, maaaring mabilis kang maawa. Meron kang gustong sabihin sa tao pero hindi mo naman din agad-agad, hindi mo masabi. At pwede mag-cause sa'yo yan ng poverty and pain. Kaya kailangan, kanina na natin i-block natin to, diba? So, isa sa mga kailangan mong pag-focusan is yung sabihin natin yung mga
manifestations for love. I also hear that kasi tingnan niyo synchronicity. So may pain dito, may heartbreak dito. Then ang advice ni angel, love spell. Okay? Tingnan nga natin. Ang dami kasing snake na dumitaw dito. Kagaya ng sinabi ko, hindi lahat ng tao sa paligid mo. Ang daming nakapaligid sa'yo. Maaaring lahat ng tao ito ay nakakagain sa'yo ng support, ng energy, ng positive energy, pero hindi lahat deserve, my loves. Meron nga, may changes na pagbabago and also sadness. Bakit? My loves, isang advice din kay Spirit, tatagan. Ayan with this power. Kailangan mong tatagan. Double confirmation, stillness, steadiness, and strength card. Tingnan mo. Kasi, ang dami, may pain, may poverty, financial, sabihin natin, yung financial, recession na to, may tendency mong ma-encounter to. Dahil sa pagiging vulnerable mo, pagiging malambot mo, pagiging, ayun na, kasi dumating yung pag sinabi extrovert, kahit hindi ka extrovert, sabihin natin yung energy mo, ang bilis mong i-open, i-welcome yung iba. Parang ang daming may access sa'yo, ayun, ang daming may access sa'yo. But my loves, ano man ang mangyari, look, kumbaga, ang araw ay sisikat din. Kasi, sabihin natin may heartbreak dito, may betrayal, pwedeng dahil doon, kaya ka makaka-encounter ng pain. Pero, isurrender mo yan kay God, kay universe, dahil meron din naman success. Okay? Kumbaga dito, meron ding vibrancy. Masasabi natin talagang dadanas ka, may tendency dumanas ka talaga sa kalungkutan, sa struggle, my loves. Pero, isurrender mo yan kay God. Kasi andyan napaka-vibrant ng energy dito, galing sa energy na to. You have to gain so much strength. And kung meron kang mga lucky charm, kailangan i-charge mo yun or sabihin natin, ay tawag doon? I-empower mo yung lucky charm na yun. Lalo na when it comes to love. Mag-ingat ka sa mga taong may access sa'yo. Okay, kung meron kang tanong kay spirits, let's see. You're ready. My loves, kanina, di ba? Ang sabi natin dito, may paparating sa'yo, growth, expansion, pero parang hindi ka pa ready. Pwede, my loves, lahat ng yon, ito, yung nabasa natin, pwedeng maging epekto yan ng pagiging fear of change mo, ng pagkakaroon mo ng fear of change. Pwedeng lahat to dumating sa'yo pag hindi mo inaccept itong opportunity, itong progress na paparating sa'yo. Kasi you're ready, my loves. Maaaring maging mahina loob mo, kaya eto, pwedeng mangyari yan, yung mga betrayal. Pero, if you are asking God and the universe, you're ready, my loves. Spirits wants you to say na, kaya mo yan. Ayan, my loves, eto na. Kanina meron ditong new horizon. Choose new direction. Kailangan mo talagang may kailangan talagang baguhin. Kung iyan man ay sabihin natin, parang kumbaga sa migration. Kung halimbawa migration yan, parang kailangan mo talagang mag-migrate. Choose new direction. Kung sa trabaho naman yan, para pinaplano mong magtrabaho, ibahin ang trabaho, pero kung baga parang hindi ka pa rin ready na palitan yan, choose new direction, you're ready. Yun, pwede nang, the more na nag-i-stay ka dyan, may tendency ma-encounter mo itong mga betrayal na yan. Financial recession and pain. Abundance, my love, confirmation. Eto ha, kung makikinig ka kay angel, kay spirits, you're ready right now. Choose a new direction kasi nandun ang abundance and success na nag-iintay sa'yo. And kung halimbawa natatakot ka, surrender it, okay? Kasi ito nga, may tendency maka-encounter ka talaga. Ito double, struggle with financial recession and pain, heartbreak, my loves. Kasi nga, takot ka sa pagbabago. May tendency takot ka sa pagbabago. At hanggat hindi mo binabago yun, may tendency talaga na ma-encounter mo yung mga bagay-bagay na to.
Pero one thing is for sure, may abundance na paparating. Lalo na, ito, yung malaking pagbabago na to. Okay? Right now, you're ready. And, itong sa surrender, ang ano nito, ipagpasa Diyos, yung ganon. Kumbaga, you have to free yourself. You have to let go lahat ng hindi deserve ng energy mo, lahat ng old energies, at lahat ng energies that doesn't serve you. Kailangan mo na tong kalimutan. Kailangan mo na rin i-let go, my loves. Choose a new direction. Okay, guided ka. Kasi dyan sa bagong na yan, dalawa expansion and growth. Progress, new horizon. Dumating din dito, choose new direction. Kailangan mo talagang kung yan ay placement, maaaring yung mga tao dyan sa lugar na yan ay hindi na-deserve ng energy mo, ng positive energy mo. Marahil yung mga taong yan hindi na-deserve ng access mo. Kaya may bagong paparating at iyan ay may dadala-dalang success and abundance sa'yo. Just surrender. Let go. Learn to let go. Kung merong umaalis, may dumarating. Pero dito nakatalikod may kailangan ka talagang talikuran, my loves. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.